lahat ng magaganda at madamdaming storya ng buhay ay mapapanood sa telenovela o sa balita. Kung minsan, ang mga kwento ng pakipagsapalaran, ng pagkabigo at muling pagbangon ay mas may sasalarawan ng astig ng mundo ng palakasan. Kapag pinagulong mo ang bola sa paa ng isang bata, anong kanyang gagawin? Pupulutin ba ang bola? O sisipain ng sisipain? Kaya naman ang #1 sport sa mundo ay hindi basketball, kung hindi soccer or football. Ito ang paboritong laro ng kambal na si Abdullah at si Hamid. Mga pedicab driver na ang napiling libangan ay ang bigay din ng mga paang ginagamit nila sa hanap buhay. Lahat sila naghahanap ng kabuluhan at pag-asa sa larong football. Sila ang bumubuo ng Team Philippines. 1, 2, 3, Pilipinas! Mabuhay! Ang ating pambato para sa Homeless World Cup, ang taunang kompetisyon ng soccer Galaw! para sa mga kapuspalad sa buong mundo. Guys, pagtawag ko ng number nyo at nasa nyo yung number, huwag niyong papabayaan. Kasama ang coach ng team na si Rudy Del Rosario, walang oras na sinasayang. Alam nila ang kahalagahan ng bawat sandali. Hindi basta-basta ang kanilang pinagdaraanan ngayon. Ang ginagawa ng team ngayon is a ball control skill exercise. So they're trying to construct the alphabet by touching the ball, passing the ball to each other with their foot, their head, any part of their body. Isa lang ang kanilang misyon, ang makagol ng tagumpay sa nalalapit nilang laban sa Rio de Janeiro, Brazil. Street soccer is a smaller version of the actual game. It's 4-a-side, there's 1 goalkeeper, 3 field players. The difference is there's no outside, so there's walls around, but it's a very limited area. So a lot of speed and skill and quick thinking is required. So it's a smaller but faster version of the actual sport. Dugot pawis ang puhunan ng bawat nanlalaro. Alam nilang sa bawat sipa at hagupit ng kanilang mga tirada, sa lalay hindi lang ang kanilang mga pangarap, kundi ang karangalan ng bansa. Ang hirap, hindi na bago sa kanila. Ang pagod, kakambal na ang kanilang katawan. Dahil tulad ng labanan sa larong ito, ang buhay nila ay kwento ng pagkadapa at pagbangon muli.
Ako si Abdul Espasyon. Ako naman po si Hamid Espasyon. Tiga Pagsanghan, Laguna. Ang kambal na sina Abdullah at Hamid, ang point back at striker ng Team Philippines, magkatuwang sa lahat ng bagay. Yung buhay po namin sa probinsya, sa Laguna, bali nagpe-pedicab lang po kami. Tapos, pagkatapos ng pedicab, basketball, tambay. Bali yung kinikita po namin sa pagsa-sidecar namin, siguro mga malakas na po sa isang araw yung 300. Sa maga po, hawak ko na po ang monobela ng sidecar. Pagkatapos naman po ng maga, pagdating naman po ng mga bandang alas 3, di naman po ako napasok na pagtuturo ng mga football sa elementary. Tinutulungan ko po yung aming school. Grade 2 nagsimula po kami ng football. Doon po, nabibigyan na kami ng mga alaalawan, uniform. Hanggang sa dinare-diretso po namin yung paglalaro po namin ng football. Pagpasok po namin ng high school, kinuha na po kagad kami pinagagawa kami ng 2 school. Pero hindi naging madali para sa kambal ang makagol sa pinili nilang sport. Mahirap po, pero masarap. Yung hirap naman po, gawa po sa practice. Kasi dahil po doon, natuto kami para lumaban at para laruin po yung soccer. Dahil sa soccer, naging varsity player si Abdullah. Ito ang kanyang naging susi para makamit ang pangarap na makapag-aral. Samantalang si Hamid, kontento na sa pagtuturo sa mga bata ng kanyang talento. Naengganyo po ako magturo kasi wala na po talagang susunod sa henerasyon sa amin sa football, sa Kabanbanan. Kaya nga po nagpupursige doon kami dalawa din Abdullah na magturo po sa mga bata para maranasan nila na masaya palang maglaro ng soccer. Dito, matututo kang kung paano gamitin yung talento. Hindi siya masama, kung hindi siya mabuti. At para maipakita sa mga tao kung anong kaya mong gawin. Ako si Rivic Lagarto, taga Manila. Tambay, siga, palaaway. Ito ang buhay noon ni Rivic, ang striker ng Team Philippines. Buhay ko, tambay lang. Nag-aaral, pagtaas ng aral, tambay. Kinabukasan, papasok, pag-trip ng away, nakikipag-away. Bandang college na po ako. Bali yung mga tropa ko po, nagbebenta sila ng marijuana. Bali nakisosyo na rin po ako. Ang pagkalulong niya sa masamang bisyo, ang nooy patapon niyang buhay. Binagong lahat ng larong soccer. Nung 12 years old po ako, bali napanood ko po siya sa TV. Bali sa isip ko po nung napanood ko, medyo challenging po siya. Yung laro, mahirap pong umiscore. Unti-unting bumangon, nagsumikap. Masayang-masaya kasi may binunga rin po yung binigay kong effort. Pati yung talagang pagdadasal ko na sa Diyos na makuha ko. At dumating na ang oras ng paghaharap. Team Pinas laban sa Team Ghana. I think it's a great opportunity. You have to play with a team that is representing the nation. So we are highly honored. Mga tao rito, ever since I was born, mahilig na sa football. Nag-champion ang Barutak dito sa National Cup. Kaya nandoon, nagsimula na nagiging will doon ang Barutak sa football. Nung naglaro ako ng football, minsan na-aksidente ako, nasiminto yung kalahating katawan ko, nabali yung paa ko, tsaka nagpagaling lang ako ng mga 1 year, tsaka bumalik naman ako sa paglalaro, nagpa-practice ako ulit. Ano bang kanilang pinagdaanan upang makasali sa grupo? At mas importante, ano na bang mga pagbabago ang kanilang naramdaman o naiisip-isip man lang pagdating sa kanilang pananaw sa buhay o sa pagtingin sa kanilang sarili mula nang maging miyembro sila ng Philippine team? The main aim of the Homeless World Cup is to give homelessness or poverty a voice and a face through the sport, no? So it's using the sport of football to give awareness to poverty and homelessness.
Ito na ang pangatlong pagkakataon na lalahok ang Pilipinas para sa Homeless World Cup. Patunay na sa sport na ito, walang mayaman o mahirap, basta't para sa bayan. Sa kanilang mga forma, sa kanilang mga galaw at pagsipa ng bola, alam mong may misyon sa buhay. Kabilang sila sa milyong-milyong mahihirap na Pilipino na may pagkakataong patunayan na sa kabila ng katayuan sa buhay, handa silang magtagumpay. Sila ang kakatawan sa Pilipinas para sa Homeless World Cup 2010. Baka malakas pa rin. In 2008, we sent the first team to Melbourne. We brought 7 players there, 5 boys and 2 girls, and mostly from institutions. Second time we joined was last year in Milan, Italy. Ito mix na ng institution and direct from communities. Mahigit sa 40 bansa ang naglalaban-laban mula nung magsimula ang Homeless World Cup noong 2003. Ngayong 2010, nasa mahigit 6 na po ang bilang nito. Kasama na rito ang Team Philippines. Sa tulong ng mag-asawang Amerikano na sina Deborah at Bill Shaw na namumuno sa NGO na Urban Opportunities for Change Foundation Incorporated, ay naging madali para sa Pilipinas ang makasali sa Homeless World Cup. Bilang organization, hindi lang puro tungkol sa sports ang iniisip ng organizer. Ang aim talaga ay mabago yung buong buhay nila, one player at a time. Kaya walang inaksayang oras ang grupo ni Coach Rudy, lumibot sila sa iba't ibang sulok ng bansa para maghanap ng mga determinado at mahuhusay na manlalaro ng football. Ako si Lexter Maravilla, taga Lokban, Quezon. Ako po si Paul Aragon, taga Bacolod. Ako po pala si Michael Kinlat. Galing po ako, Negros Occidental, Talisay City. Ako si Tony Mark Arenal, taga Negros. Ako si Mark Maravilla, taga Lokban, Quezon. Hindi madali ang mapabilang sa team. Husay, lakas ng loob at determinasyon ang kailangan para malagpasan mo ang 3 matitinding tryout bago ka mapabilang sa Homeless World Cup. Inisip po namin, kung hindi kami makasama ngayon, siguro naman sa 1 taon, meron pa. Doon lang namin ipapakita. Pero sa awa po ng Diyos, nakasama rin po kami. At ngayon, nandito na nga po kami sa Homeless World Cup. Nung final tryout, medyo pressure po kasi nandun na po yung mga pinakamalalakas talaga. Kumbaga doon na pipiliin mismo yung sino yung magagaling. Ayun nga po, ginawa ko yung best ko. Nag-effort ako ng madami. Sinabi ko sa sarili ko na kaya kong pumasok dito. Iba yung feeling nung sinabi niya sa amin na lahat kami na nasa bahay, kasama na kaming 7. Sabi ko po sa sarili ko, ang lakas po, pipersa ko talaga dito sa final tryout para makuha lang po ako. Nung natanggap po ako sa Philippine team, hindi po ako makapaniwala kasi halos lahat naman ng atleta, pangarap yung may representa mo yung bansa mo. Masayang masaya, sobrang masaya. Dahil nga sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko, parang nasuklian ng kasiyahan dahil nga natanggap. Kung mahirap ang pagpasok sa team, mas dobleng hirap ang hinaharap ng mga namamahala rito. Kapos na budget at problema sa pangangalap ng pera na gagastusin para sa team. Pero sabi nga nila, ang Pilipinas daw hindi kapos sa mga mabubuting kalooban. Isa na rito ang pamilya ng Ateneo Blue Eagles player na si Kirk Long. Ang bahay na naging quarters o tirahan ng Team Philippines sa Cainta, Rizal ay pag-aari ng kanilang pamilya. In 2007, when this opportunity came along to help out with the Homeless World Cup, I think they saw that not only as something that could benefit the players, how those players could come back and affect even more people. So our family is just blessed by them, by their attitudes, by how hard they work, how they want to represent their country and their local cities, and it's a fun thing to see the Philippines succeed.
Kung nooy hirap at salat sa kagamitan, ngayoy buong pagmamalaki nilang ibabandera sa buong mundo ang kanilang bagong mga uniforme. Ang patahian na pag-aari ni Frael Aquino sa La Trinidad Benguet ang magtatahi ng uniforme ng Team Philippines. Sila lang naman ang nagtahi ng uniform ng Team Pacquiao noong pabagsakin ng ating pambansang kamao ang Puerto Rican boxer na si Miguel Cotto. Mahirap umiskor ng goal sa football, pero silang mga dating tambay, silang mga pariwarang buhay noon. Unti-unti nang napupunderya ang goal ng kanilang mga pangarap. Para sa akin, ang larong sa akin ay parang laro ng buhay. Dapat alam mo kung kailan kasisipa. Dapat alam mo ring ipasa ang bola. Kapag natumba ka, matuto kang bumangon. Ganyan ang buhay sa soccer. Ganyan aming mga astig! Susunod sa kasistig! At dumating na ang oras ng paghaharap. Team Pinas laban sa Team Ghana. I think it's a great opportunity. You have to play with a team that is representing the nation. So we are highly honored. Mga tao rito, ever since I was born, mahilig na sa football. Nag-champion ang Barutak dito sa National Cup. Kaya nandoon, nagsimula na nagigigwil doon ang Barutak sa football. Nung naglaro ako ng football, minsan na-aksidente ako, nasiminto yung kalahating katawan ko, nabali yung paa ko, tsaka nagpagaling lang ako ng mga 1 year, tsaka bumalik naman ako sa paglalaro, nagpa-practice ako ulit. Hindi kasing seryoso ng World Cup ang Homeless Cup, pero puspusan pa rin ang paghahanda ng ating team. Nasa Baguio sila hindi lang dahil kapareho ang tema nito ng Rio de Janeiro, pero para rin sa isang mini tournament kung saan makakatikim sila ng aksyon laban sa isang foreign team na patungo rin sa Brazil. Kwento ito ng isang grupong uukit ng kasaysayan. Di man kilala, wala nang urungan dahil simula na ang countdown. Dito mag-uumpisa ang unang pahina ng kanilang kasaysayan. Sila ang football team ng Pinas na lalahok sa Homeless World Cup sa Brazil ngayong Setyembre. At bago sila tumulak sa kabilang bahagi ng mundo, dito muna sa La Trinidad Benguet nila papandayin ang bawat sipa, talon at takbo nila sa soccer field para subukan makagol ng tagumpay para sa Pilipinas. Hindi pa man umiinit ang kanilang mga paa, abay, sabak agad sa training. Kailangan masanay ang kanilang katawan sa malamig na klima. Maliban kasi sa mga bansang makakaharap nila, ang malamig na panahon sa Brazil ang isa pa sa magpapahirap sa Team Pilipinas. This training was intended here because of the level. Yung lugar niya mataas. So it's for our cardio endurance, no? It is good for our athletes somehow na magkaroon ng ganitong klaseng training para medyo pagdating sa ibang lugar, medyo madali maka-adjust kami. Kaya din nakapagtatakang habulin nila ang mga kabataan. Dahil manipis ang hangin ng Baguio. Ha! Ang fullback o defensive player ng Team Philippines na si Mike, hirap din sa training dahil sa tinamo nitong injury sa huli nilang laban. He was hit from behind yung last game namin, so medyo nagkaroon ng konting trauma yung likod.
buti hindi naputol or hindi na-strain ng gusto. So, we're rehabilitating it para medyo bumalik yung lakas niya ulit in time for Brazil. Pag tumatakbong mabilis, masakit. Pilipinas! Mabuhay! At para masubukan ang bunga ng kanilang pagbabanat sa soccer field, hinarap nila kinabukasan ang varsity players ng Benguet State University para sa isang mini tournament. At hindi pa dyan natatapos ang tune-up game. Dahil may isang grupong naghahamon. Tumawid pa sila mula Africa para sukatin ang galing ng mga Pinoy, ang mga soccer player mula sa bansang Ghana. Ang tanong, sa mini tournament na ito, masasalo kaya ng ating kupunan ang bawat buwelta nila sa goal? Patungo tayo ngayon sa Benguet State University kung saan in full swing na ang training ng Philippine team. Bago magsimula ang tune-up game, sinubukan kong makigulo sa kanila. Sa liksi ng kilos ng mga atletang ito, dapat atang exit frame na ako sa kanilang pag-iensayo. Eto masasabi ko tungkol sa Philippine Women's Team. Hanggang pursigido sila at mukhang hindi napapagod. Sige nan sige, ako hinihingal sa kanila. 1, 2, 3. Pilipinas! Mabuhay! At dumating na ang oras ng paghaharap. Team Pinas laban sa Team Ghana. 1, 2, 3! Aakalain mong tunay na laro sa Women's World Cup. Simula pa lang ng laban, kapwa nang gigigil na ang bawat kupunan na makapuntos. Sa simula, halatang nangangapapa ang Team Philippines. Kalkulada ang bawat kilos, pinaplano ang pagpuslit ng goal, pero hindi katagalan ang nangangapa sa una, bumalikwas ng matinding goal. Basically, we struggle initially because of the thin air. Pero okay naman din siya sa amin so far kasi pagbaba namin, medyo malaking bagay yun sa endurance sa cardio namin. Malaki at sanay sa larong ito ang kupunan ng Ghana, pero anumang kulang sa atin ay tinitingnan naman ito ng ating bilis at determinasyon. Yung nakalaban namin yung Ghana, yung hirap na naranasan namin doon, yung physically, talagang banggaan, yung talagang sa kanila pag lumaro ng football, walang maliit, walang malaki. Si Paul, ang striker ng grupo, ang nagbigay ng unang goal sa laban. Pero dahil sa isang maling galaw, na-injure siya. Mali yung tama kasi parang malakas yung buwelo ng takbo ko. Dito tumama sa dulo ng paa, kaya masakit. Pagdating ng second half, Team Philippines nasungkit ang pagkapanalo ng laro. Tinambakan nila ang Team Ghana sa score na 6-1. I think it's a great opportunity. You have to play with a team that is representing the nation. So we are highly honored. The Philippines national team is very good. Their reflexes are very good. They've got a very good team. Paano pagdating mo sa Rio, ayun na yung mas matatangkad at mas malalaking mga player na kakalabanin ninyo? Paano yun? Laban po, kahit maliit. Pakita ko lang po yung galing. Okay. Yun talagang Yun kailangan talagang natin. Pinoy. Oo, yun ang Pinoy. Tama. Astig.
Ha? Astig, okay yan. Astig ang Pinoy. Pagkatapos nila mag-train, nakabalik na kayo ng Rio. Sa tingin nyo, babalikan nyo pa yung buhay na gano'n? Siguro hindi na po dahil yung dating buhay namin parang wala na pag-asa doon. Dito, kaya kami nandito, binuo kami dahil nandito yung pagkakataon na mabago yung buhay namin sa pamamagitan ng football. Gaano ka-importante sa'yo, Michael, yung manalo pagdating nyo doon sa Rio? Yun ba ang pinaka-importante sa'yo? Ang importante po talaga na manalo po kami. Dala po kasi namin yung pangalan ng bansa. Gusto po namin iuwi po yung trophy sa Pilipinas. Para pong dahil po sa opportunity binigay po nila, nagbago po yung buhay namin. Para dun po, panalong-panalo na po kami. Pero pag nakuha po namin yung trophy, jackpot na po. Sa patuloy na pag-ikot ng kanilang mga buhay, patuloy daw nilang babaunin ang mga aral na natutunan nila sa Homeless World Cup. Kung mananalo kami, sobrang saya namin at inaalay namin yun sa mga Pilipinong mahirap. Sa akin po, yung mga dasal-dasal ko dati, sa ngayon po yung dream ko, unti-unting natutupad. Ito na po yung dream ko. Kaya kailangan ko talagang maging agresibo. Nagbago po yung buhay ko kasi dati nga po, hanggang doon lang po ako. Sabi ko, dito lang ako sa Pilipinas. Pero po ngayon, hindi na po. Kasi pwede na po kami lumabas ng ibang bansa. Gusto ko maging isang magandang halimbawa sa lahat ng kabataan. Football player man sila o hindi, sana huwag silang malulong sa masamang bisyo. Pilipinas, mabuhay! Susunod sa kasastig! Mga tao rito, ever since I was born, mahilig na sa football. Nag-champion ang Barutak dito sa National Cup. Kaya nandoon, nagsimula na nagigigwil doon ang Barutak sa football. Nung naglaro ako ng football, minsan na-aksidente ako, nasiminto yung kalahating katawan ko, nabali yung paa ko, tsaka nagpagaling lang ako ng mga 1 year, tsaka bumalik naman ako sa paglalaro, nagpa-practice ako ulit. Hindi lahat ng Pinoy iniidolo sina James Yap at Kobe Bryant. Sa ibang parte ng Pilipinas, may mga lugar na sina David Beckham o kaya si Ronaldinho ang hinahangaan. Kumbaga, imbis na Boston Celtics, Manchester United yung paborito. Sa mga lugar tulad ng Barotac Nuevo sa Iloilo, kung saan noon hanggang ngayon, football hit. Ang manager nga natungdan ang ginaimbestigahan sa mga kapulisan tabawad sa security officers pa nila in terms sa security protocol nila kasi nag-withdraw sa 1.1 million. Mga tao rito, ever since I was born, mahilig na sa football. Parang tradisyon na rin lang na ang football, pinapasa-pasa rin sa mga bata. Kung hindi ka marunong mag-football, parang outcast ka. Kailangan marunong ko talaga. Ni security guard niya nag-opot. Operasyon karon sa ato ni mga kapulisan. Sa lahat kasi ang ng mga Ilonggos parang mas makakompete sila sa football as a sport. Yung tatay namin, nanonood kami. Then after that, sa laro nila, kami na naman. Like any other players, kung maglaro yung mga parents, yung mga bata, nandun sa plaza, nag-cheer yan. And which nga kami ang taga-pulot boy ba ng mga bula kung ano, ibalik namin sa kanila. It's a prestige for them na to see their sons playing football. Pasa tayo, pasa tayo. Igil ka naman. Kung may football capital ang Pilipinas,
ito na siguro ang Barotac Nuevo, Iloilo. Sa katunayan, mahigit kalahati ng mga manlalarong napapabilang sa ating national football team ay hinugot mula sa Barotac Nuevo. Kahit anong edad, babae man o lalaki, lahat baliw na baliw sa football talaga. Kita nyo naman, yung iba dito nakayapak pa maglaro. Talagang football ang kanilang pinaka-paboritong sport. Malaki ang naging impluwensya ng mga Kastila sa pagkahilig ng mga taga-Iloilo sa pagsipa. Well, I think ang mga nagdala dito, mga mistiso na mga Espanyol, which is yung football is really very popular sa European countries. Sa katunayan, nitong nakaraang World Cup lang sa South Africa, ang top 3 spots na sungkit ng mga bansa mula sa kontinenteng ito. At ang kampiyon, ang bansang nagpakilala sa atin ng football, ang Espanya. Kaya Kastila ang lugay dito sa Iloilo. Hanggang na punta dito sa Barotac, ang mga tao na yan, pariyo rin sa La Paz, Santa Barbara, Pututan, ayan ang mga prominting mga bayan na naglalaro ng football. Hindi lang krus ang dala ng mga Espanyol sa Pinas, kundi mga bola para sa soccer field. Lahat na major tournament sa Manila, pinag-anuhan namin hanggang nag-champion ang Barotac Nuevo sa National Cup year 1979. Kaya nandoon, nagsimula na nagigigwil noon ang Barotac sa football. The football capital of the Philippines. Sa mga plaza, sa mga malalawak na damuhan ng Barotac, kahit saan ka lumingon, football ang iyong makikita. Simula noon, nakilala na ang Barotac noon brand ng football. Mabilis, maliksi, kalkulado. Para bang tulad ng mga manlalaro sa Latin America. Mga galaw na hindi natututunan ng basta-basta. Mula ito sa mahabang tradisyon ng paglalaro. Mula sa nakakatandang henerasyon, papunta sa susunod na henerasyon. Coaches from other universities are going to Barotac and getting players from here. They use it as the stepping stone para makatapos ng kanilang kurso sa college. Di kita magi sa winger ta. Preparasyon permisi kuan si Wa ma? Depensa si ko kag tuhod. 1 2 3 Para sa mga taga-Barotac, ang football ay higit pa sa isang tradisyon. Ito ang bumubuo sa kanilang pagkatao bilang isang tunay na Barotacnon. Well, nakikita mo naman na mula nung panahon na dala-dala ng mga Kastila yung football dito sa Barotac, hindi na nila binitawan, tuloy-tuloy. Hindi na sila nahilig masyado sa basketball o kaya sa ibang sports. Talagang wala nang ibang sport dito sa Barotac Nuevo. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong makalaro ang isang grupo na respetado sa Barotac. Ito ang grupong kung tawagi Tamasak. At habang abala ako sa takbuhan at pagdiskarte sa tira, isang manlalaro sa di kalayuan ang umagaw ng aking atensyon. Ako po si Mark Montaño, futbolista ng Barotac Nuevo, Iloilo. Madaling husgahan sa unang tingin, pero para sa mga nakakaalam ng laro, dekalibre ang mga galaw ni Mark. Yun yung first impression. I mean, siguro nga, natural yun sa mga tao na pag nakita si Mark, may limitasyon yung tao. Pero
Pag nakilala mo siya at nakita mo kung paano siya kumilos sa field at paano maglaro, talagang nandun yung drive at yung motivation sa kanya eh. Yung gusto ko sa buhay, ayokong nagmumukmok sa bahay na walang ginagawa. Gusto ko talaga yung maglaro ng football. Walang makakapagpigil sa kanya. Gusto niya talaga yung football. Susunod sa kasastin! Nung naglaro ako ng football, minsan na-aksidente ako, nasiminto yung kalahating katawan ko, nabali yung paa ko, tsaka nagpagaling lang ako ng mga 1 year, tsaka bumalik naman ako sa paglalaro, nagpa-practice ako ulit. May mga tao naglalaro dahil meron silang natural na talent o mga katangian na pisikal para magtagumpay sa isang sport. Halimbawa, may height ka para maging mahusay na sentro sa basketball. Pero paano kung ang trip mong laro ay football? Tapos may kapansanan ka sa paa. Hindi kailanman nangarap si Mark Montaño na maging sikat na futbolista. Pero hindi ibig sabihin ito na titigil siya sa paglalaro. Kasi para kay Mark Montaño, it's not just about winning, it's about the enjoyment of the game. Para sa kanya, it really is the beautiful game. Nung naglaro ako ng football, na-disgrasya ako pero naisip ko noon na dapat itigil ko na itong paglaro ng football kasi palagi naman ako nadadapa, nadidisgrasya. Pero hindi talaga mawala sa akin yung paglaro ng football. Pag makikita ako ng bula, parang yung paa ko parang gusto talaga sumipa ng bula. Ipinanganak na may diferensya sa kanang paa si Mark. May mga maliliit na bukol na natagpuan dito kaya't kailangan niyang dumaan sa isang operasyon. Natanggal ang bukol pero tuluyan nang bumaluktot ang kanyang kanang paa. Simula ng pagkabata ko, talagang inborn ko na talaga tong kalagayan ko. At saka pinilit ng mga tito at tita ko na magaling yung kapansanan ko pero hindi talaga maayos ng mga doktor. Kaya hanggang ngayon dala-dala ko pa rin yung kapansanan ko. Katuwang ang mga saklay. Pilit itinayo ni Mark ang kanyang sarili at mabuhay pa rin tulad ng iba. Pero tila naging isang malaking goalkeeper ang kanyang kapansanan. Sa bawat sipa, sumasablay ang bola papalayo sa pinupuntiryang pangarap. Nakapagtapos ako ng college, HRM po yung natapos ko. Hanggang nag-apply ako ng mga work, pero hindi talaga nila ako tinatanggap kasi yung iniisip nila hindi ko makakaya yung mga gawain, mga trabaho. Pero tulad ng kanyang mga kababayang barutak noon, ginamit ni Mark sa kanyang bentahe ang mga katangiang nakuha niya sa paglalaro ng football upang lumaban. Sa damuhan, never say die si Mark. Ito rin ang kanyang naging battle cry para makabawi at makabangon sa pagkakatata. Ang pinakahirap talaga maglaro ng football kapag may kapansanan ka kagaya sa akin. Limitado yung paggalaw mo, hahabulin mo pa yung bola at saka mag-adjust ka ng step mo. Hindi mo alam baka kailan ka madulas, mabali ka. Iniisip ng ibang tao baka mahihirapan din ako pero sa paningin nila, nahihirapan sila sa akin pero yung ako talaga yung naglalaro ng football, hindi talaga ako nahihirapan sa sitwasyon ko na ito. At nag-enjoy pa ako talaga sa paglalaro ng football. Stick to si Mark. Asintado niya yung goal. Inborn man ang kanyang kapansanan, inborn din ang kakaibang lakas, tibay at determinasyon ni Mark. Sa hirap ng buhay, kahit pangbili ng tsinelas o saka sapatos, hindi ako nakabili kahit nakapaalang ako sa paglalaro ng football, kinakaya ko pa rin. Kahit makaapak ako ng mga bato o saka mga bubog ng mga basag na bote, pero wala talaga sa akin. Talaga nag-i-enjoy talaga ako sa football na yan. Yung football, physical yung laro na yun eh. Kaya ibang klase talaga yung demand sa katawan. Ibang klase yung bugbugan na yun eh. Kaya naisip ko, astig talaga tong si Mark eh. Biruin mo, may kapansanan siya. Humihirit pa rin siya, di ba? Naglalaro pa rin siya. Hindi alintana ni Mark ang mga panganib sa football field. Pero minsan, ang lakas ng loob na ito ang muntik nang magpatigil sa kanya sa paglalaro.
Nung naglaro ako ng football, minsan na-aksidente ako, nasiminto yung kalahating katawan ko, nabali yung paa ko, tsaka nagpagaling lang ako ng mga 1 year. Tsaka bumalik naman ako sa paglalaro, nagpa-practice ako ulit. Araw-araw tinitrain ko yung sarili ko sa pagsipa ng buha kahit masakit sa paa, kahit nasugasugatan yung paa ko. Kung sa bahay ako, naiisip ko yung lahat ng problema. Kasi wala akong ginagawa. Mas lalo akong nararamdaman na meron akong kapansanan. Pero yung sa football field talaga, nawawala talaga yung mga stress ko. Hindi ko naisip yung mga trabaho ko, mga problema. Nawala rin yung sa isip ko na wala akong kapansanan. Nakikipagsabay ako sa kanila. Kahit paano talaga lumalaban ako sa football. Mula sa pagkakabagsak, tumayo at patuloy na lumalaban si Mark. Ang kanyang hiling, mabigyan ng patas na pagkakataon ang oportunidad na sumipa ng matinding sipa patungo sa kanyang mga pangarap. Yung football sa akin, talagang parang buhay ko na yan eh. Pag hindi ako nakapaglaro ng football, parang wala akong sigla, parang nanamlay ako. Pero mas gusto ko pa rin makapagtrabaho, makahanap ng trabaho sa akin. O kahit saan man, basta yung trabaho na marangal lang. Pero yung football talaga hindi mawawala sa akin yan habang buhay. Mabilis nagdaan ng linggo at sa mundo ng palakasan, marami naging kaganapan na baka hindi ninyo nagwardyan o natutukan. Kaya eyes on the ball po dahil narito na ang mga balitang astig. Balitang astig! Sa nakalipas na PBA Rookie Draft, number 1 draft pick by Air 21 Express is Severino Noy Baclao. The second pick overall, Rabah Al-Husseini. nakuha ng dalawang batikang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na si Severino Nonoy Baclao at Rabi Al-Husseini ang number 1 at number 2 pick overall para sa Air 21 Express. Sina Baclao at Al-Husseini ang pangunahing instrumento sa back-to-back championships ng Ateneo sa UAAP. Pumirma ng 3-year contract ang dalawa para sa Express na nagkakahalaga ng 8.7 million pesos. Isang registered nurse at sports psychology student mula sa Marikina ang nakakuha ng silver medal sa nakalipas na UK International Open Memory Olympics sa London. Sa naturang kompetisyon, tinalo ni Abrina ang kasalukuyang World Memory Champion na si Ben Pridmore sa isang sport discipline. Nagawang imemorya ni Abrina ang isang deck of 52 cards na walang palya sa loob lamang ng 80 segundo. Sa pagtunog ng buzzer, sa huling pito ng referee, madaling makita sa scoreboard kung sino ang nanalo. Pero kung paano narating ang tagumpay, kung paano binigay ang todo, kahit hindi umabot sa dulo. Yan ang mga kwentong astig.